Magandang araw sa inyong lahat. Ako si Vina at sa pagkakataong ito, nais kong magbahagi ng isang kwento na tumatak sa aking buhay. Isang kwento ng pagnanasa, kasinungalingan, at mga pasya na nagbago ng aking landas. Siguro ay katulad ninyo, mayroon ding mga pagkakataon na natututo tayo mula sa ating mga pagkakamali at mga pagsubok. At minsan, ang mga aral na iyon ay masakit at mahirap tanggapin. Nang magsimula ang lahat, ang aking buhay ay puno ng kahinaan. Asawa ko si Jake, isang siaman, at ang kanyang trabaho ay madalas siyang maglayag ng buwan, minsan taon. Kaya't ang kalungkutan ay naging bahagi na ng aking araw-araw na buhay. Tinutulungan ko siya sa mga pangarap namin, ngunit sa loob ng mga buwan, na siya ay wala, nagiging mas matindi ang pangangailangan ko ng yakap, ng init, at ng presensya ng isang tao sa aking buhay. Isang tao na makakapagbigay sa akin ng atensyon, hindi lang sa salita kundi sa bawat galaw, bawat halik, at bawat titig. Ngunit wala siya. Wala si Jake. Si Edison, ang aming kapitbahay, ay ibang klase. Hindi lang siya gwapo. May pagkakahawig sa mga lalaki sa mga pelikula. At ang aura niya ay may kaakit-akit na tiwala sa sarili. Magaan siyang kausap. Madalas ay may mga kwento. Pero hindi ko akalain na ang mga kwentong iyon ay magiging simula ng isang bagay na hindi ko kayang pigilan. Ang mga simpleng ngiti at pagtulong sa mga bagay na maliliit ay naging dahilan upang magising ang isang damdaming matagal ko nang itinagong kalungkutang hindi ko kayang ipahayag kay Jake. Isang gabi, matapos ang isang simpleng salo-salo sa aming bahay, nang magsimula na ang lahat, isang sulyap lang ng kanyang mga mata at tila lahat ng pagnanasang matagal ko nang itinagong ay naipon sa isang sulyap. Bawat haplos niya sa aking katawan ay nagsimula ng isang apoy na hindi ko kayang kontrolin. Hindi ko na alam kung paano nagsimula. Ngunit ang bawat pagdapo ng kanyang labi sa aking leeg ay nagbigay ng kilig na hindi ko na kayang itago. Hindi na ako nakatanggi nang ang mga kamay ni Edison ay humaplos sa aking balat. At sa isang iglap, ang init ng aming katawan ay naglaho sa dilim ng gabi. Ang mga gabing iyon ay naging mga lihim na masakit sa aking puso. Hindi ko na kaya ang bigat ng aking kasalanan. Puno ng init ang aking katawan, ngunit puno rin ng takot na matuklasan ni Jake. Bawat oras, nagiging mas matindi ang aking pagnanasa kay Edison. At alam ko na hindi ko na kayang itago pa. Ang huling gabi na magkasama kami ni Edison ay ang gabing hindi ko na kayang itago pa ang aking lihim. Ang mga mata ko ay puno ng kalituhan at panghihinayang, ngunit natatakot din akong mawalan ng anumang klaseng pagmamahal mula kay Jake kapag nalaman niya ang lahat ng nangyari. Iyon ang gabing nagpasya akong aminin sa kanya. Dahil ang kasinungalingang iniwasan ko ay naging mas mabigat kaysa sa katotohanan. Ang oras ng pag-amin ay dumating. Ang puso ko ay parang sasabog sa kaba. Ang mga mata ko ay hindi makatingin ng diretso kay Jake. Paano ko sasabihin sa kanya ang lahat? Na hindi lang isang halik o yakap ang nawala, kundi isang buong gabing puno ng damdamin at init na hindi ko kayang itago pa. Hindi ko kayang iwasan ang mga tanong sa aking isipan. Ano ang magiging reaksyon ni Jake? Paano siya tatanggapin ang aking kasalanan? Pero higit sa lahat, paano ko tanggapin ang mga konsekwensya ng bawat desisyong ginawa ko? Tila ako'y nahulog sa isang mundong hindi ko kayang iwasan. Ang unang haplos ni Edison ay nagsimula ng isang apoy na hindi ko alam kung paano papatayin. Hindi ito tulad ng anumang naramdaman ko noon. Ang init ng kanyang palad na dumapo sa aking balat ay tila may kuryente na dumaloy sa aking katawan. Isang sensasyong matagal ko nang hinahanap pero hindi ko matutunan mula kay Jake. Minsan, ang mga simpleng bagay ay may pinakamalalim na epekto. Ang malumanay na pagdampi ng kanyang mga kamay sa aking leeg.
ang mahinang mga salitang binitiwan niya sa aking tainga, ang mga gabing nagmistulang alon ng init at paghahangad. Sa bawat pagkakataon na magkasama kami ni Edison, tila ang mundo ay nagiging mas makulay, puno ng kilig at pagnanasa. Hindi ko akalain na magiging ganito kalakas ang epekto niya sa akin. Hindi ito isang simpleng relasyon. Hindi lang basta ang katawan ko ang tumugon sa kanyang presensya, kundi pati ang puso ko. Ang mga labi ni Edison ay nagiging tulay na hinahanap ko upang mapunan ang mga puwang sa aking kaluluwa. Ang bawat halik niya hindi mabilis o magaan, kundi mabagal at puno ng init. Tila nais niyang alamin ang bawat sulok ng aking pagkatao. At ako, hindi ko na kayang magpigil. Ang katawan ko ay kusang tumugon. Ang bawat sandali na kami ay magkasama ay parang isang pangako ng higit pang sensasyon. Hindi ko maipaliwanag, pero may kaligayahan akong naramdaman na hindi ko nararanasan kay Jake sa matagal na panahon. Ang mga gabi namin ni Edison ay hindi lang basta pisikal na kaligayahan. Bawat halik, bawat haplos ay may kasamang pagmamahal na ang puso ko ay tumanggap ng buong buo. Hindi ko na kayang magtago ng mga damdaming iyon. Ang init ng kanyang katawan na nagpapainit sa aking kaluluwa. Minsan, habang magkasama kami sa dilim ng gabi, iniisip ko kung bakit ganito ang nararamdaman ko. Hindi ko naman siya iniisip bilang kapalit kay Jake, ngunit may nararamdaman akong kakulangan sa buhay ko na siya lamang ang nakakagamot. Pagkatapos ng bawat gabing puno ng init at pagmumuni-muni, ang pagninasa ay hindi nawawala. Tumitindi lamang. Ang mga kasamang tingin ni Edison, ang mga titig na may kasamang mga pangako, ang mga kamay na hindi mo na kayang alisin mula sa katawan mo, kahit na may kalituhan at takot sa bawat hakbang na kami magkasama. Hindi ko kayang pigilan ang katawan ko sa kanyang mga galak. Ang mga kamay ko, na madalas nanginginig tuwing magkasama kami, ay nagiging tulay ng paghahangad na matagal ko nang tinitiis. At habang nakapikit ako, ang init ng katawan niya ay nagsisilbing gabay sa aking pagnanasa. Pumapawi ang sakit ng kalungkutan. Ang bawat gabing magkasama kami ay parang isang libang. Hindi ko alam kung anong nangyayari sa akin. Bawat minuto na lumilipas ay tila isang pagnanasa na hindi ko na kayang ipagkait sa sarili ko. Hindi ko alam kung paano ko haharapin ang katotohanan. Kasama si Jake, hindi ko nararamdaman ang ganitong init, hindi ko nararamdaman ang pagkalinga na si Edison ang nagbigay sa akin. Sa tuwing magkasama kami, ang mundo ay tila gumagalaw ng mas mabilis, mas maligaya, mas puno ng pagmamahal na hindi ko kayang itago pa. Ngunit, sa bawat sandaling lumilipas, nagsisimula kong maramdaman ang bigat ng lahat ng ito. Bawat gabing magkasama kami ni Edison ay may kasamang tanong sa aking isipan. Tama ba ang ginagawa ko? Kung si Jake lang sana ay nandoon, sana hindi ko naramdaman ang kakulangan. Ngunit hindi ko rin maitatanggi na si Edison ang nagbigay sa akin ng isang pagmamahal na hindi ko kayang kalimutan. Hanggang kailan ko ba kayang magtago ng lihim na ito? Ang kasalanan ko ay unti-unting sumusira sa lahat ng Isang araw, habang naghahanda ako ng hapunan, narinig ko ang pamilyar na tunog ng sasakyan ni Jake na dumating sa harap ng bahay. Ang puso ko ay nagsimulang mag-ulol sa kaba. Ang bawat tibok nito ay parang mabilis na pagsabog. Matagal na rin siyang wala, halos ilang buwan. At ngayon, narito siya. At sa loob ko, alam kong ang mga sandaling ito ay magiging simula ng katapusan ng lahat ng lihim ko. Ang mga daliri ko ay nanginginig habang ipinagpatuloy ko ang ginagawa ko sa kusina. Hindi ko kayang harapin ang mga mata niya. Hindi ko kayang makita ang sakit sa kanyang mga mata, ang galit na alam kong sisi ko. Dahan-dahan, naglakad ako patungo sa pinto.
At nang makita ko siya, ang bawat salitang nais kong sabihin ay biglang napako. Tumayo siya roon, tila hinahanap ang mga salitang hindi ko kayang bitawan. Sa loob ko, gusto ko nang magtago. Pero alam kung hindi ko na kayang magtago pa. Jake, kailangan ko sanang magsabi ng isang bagay, sabi ko, na parang may bigat sa aking dibdib. Nagbuntong hininga siya, parang nag-aabang, pero may matinding tensyon sa kanyang mukha. Hindi ko kayang tumingin ng diretso sa kanya. Naramdaman ko ang paghihirap ko, ang mga pusong naglalaban sa loob ko. Nagsimula kong sabihin ang mga salitang hindi ko akalain na matutumbok ko. Bawat pangungusap ay parang tinik na pumasok sa aking puso. Jake, may nangyari. Hindi ko kayang itago pa. May relasyon ako kay Edison. Ang mga salita ko ay sumabog mula sa aking bibig na parang mainit na lava. Agad-agad, naramdaman ko ang bigat sa hangin at ang mga mata ni Jake ay nagbago. Ang katawan niya ay tila napako, parang hindi makapaniwala. Ang sakit, ang galit, ang pagkabigo ay nakasulat sa kanyang mukha. Ang mga labi niya ay nanginginig, ang mga mata niya ay mistulang nanlilisik, puno ng pagkasaktan. Ang mga detalye ng relasyon namin ni Edison na hindi ko kayang ikubli ay tumatakbo sa utak ko. Puno ng init, ng mga gabing puno ng kaligayahan, mga halik na hindi ko kayang kalimutan. Ang mga sandali ng ating pagmamahal ni Jake ay parang nauurong, naiwan sa dilim, at ang mga alaala ko kay Edison ay nagiging mas matindi sa bawat sandaling iyon. Naiisip ko kung paano ko nagawang ibigay ang mga bagay na ito sa iba. Bakit mo ginawa ito? Tanong ni Jake. Ang tinig niya ay basag, puno ng sakit. Hindi ko kayang sagutin ang tanong na yon. Hindi ko kayang ipaliwanag kung bakit. Hindi ko kayang ipaliwanag ang init ng katawan ni Edison na nagbigay sa akin ng mga bagay na matagal ko nang hinahanap. Ang mga sagot ay naipit sa aking dibdib at sa bawat tanong niya, mas lalong nagiging mabigat ang kasalanan na tinataglay ko. Ang galit niya ay kumalat sa buong silid, ang tensyon ay sumik sa bawat sulok, ibinukas niya ang kanyang mga mata. At doon, ang mga alaala ng aming pagmamahalan, ng mga gabing puno ng init at kaligayahan, ay tila nawawala sa ere. Lahat ng mga sandali na magkasama kami, na masaya, ay tila naglaho sa isang iglap. Hindi ko na kayang itago ang sakit na nagmumula sa kanyang mata. Paano ko natatanggapin ito, Vina? Paano ko na mababawi ang pagmamahal na iniwasan ko? Ang mga gabi, ang mga yakap. It's all gone now. Ang pagkasira ng aming relasyon ay parang isang napakalaking alon na sumira sa lahat ng pagtatangkang kami magkaayos. Hindi ko kayang ayusin ang lahat ng ito. Ang init na iniiwasan ko kay Jake ay naging naglalagablab na galit na tumama sa akin ng walang awa. Ang mga mata niya ay puno ng tanong at sa bawat sagot ko, nagiging mas matindi ang sakit at galit na nararamdaman niya. Bawat hakbang ko ay parang tinatapakan ang mga alaala na hindi ko na kayang balikan pa. Ang mga sensual na sandali namin ni Edison na tila isang pagkasadyang pinahintulutan ko ay hindi ko na kayang pagtakpan. Ang katawan ko ay nagbigay ng mga bagay na hindi ko dapat ibigay. At ang bigat ng kasalanan na nararamdaman ko ay naglaho na parang usok sa hangin. Ang mga halik at haplos ni Edison na dati ay nagpapagaan sa aking puso ay naging mga alaala na magpapaalala sa akin ng aking pagkatalo. Ngayon, habang nakatayo sa harap ni Jake, natutunan ko ang pinakapait na aral ng lahat. Minsan, ang mga sensual na kasiyahan na pinapansin natin
ay nagiging sanhi ng pagpapabaya sa mga tunay na halaga. Ang pagmamahal na tapat ay hindi dapat pinapalitan ng init na sandali. At ngayon, ako ay maghaharap ng mga resulta ng aking mga maling desisyon. Hindi ko na kayang balikan ang mga sandaling magaan ang pakiramdam ko. Ngayon, ang bawat sulyap sa akin ng mga tao ay tila nagsusumpa ng isang kasalanan na wala akong magawa kundi tanggapin. Pati na ang hangin na dumaan sa aking katawan ay tila may kabigatan, parang ang bawat hininga ko ay nauurong at puno ng kahihiyan. Pagkatapos ng lahat ng nangyari, ang aking mundo ay tila unti-unting gumuho. Si Jake, ang asawa ko, ay masyadong nasaktan. Ang galit at sakit na nakatago sa kanyang mga mata ay parang isang pirasong tinik na nakabaon sa aking puso. Hindi ko siya kayang tingnan ng diretso. Hindi ko kayang harapin ang isang taong minahal ko ng buong puso. Ngunit sinaktan ko nang hindi ko alam na magiging ganito ang epekto. Nagsimula siyang maglayo sa akin. Hindi na kami madalas magkausap. Ang mga usapan namin ay nauurong at ang mga sagot niya sa akin ay laging puno ng malamig na pag-iwas. Hindi ko na kayang tanggapin ang katotohanang hindi ko siya kayang patawarin. Hindi ko kayang patawarin ang aking sarili. Nagiging masakit din ang pakiramdam ko sa mga mata ng mga kapitbahay. Minsan, nagmamasid ako mula sa bintana at nakikita ko kung paano sila nagbubulungan. Paano nila itinuturo ang bahay namin habang naglalakad sila. Parang ang bawat salitang ibinubulong nila ay may kasamang matalim na tingin. At ang bawat sulyap na ipinupukol nila sa akin ay parang binabalatan ang aking kaluluwa. Ang mga chismis ay kumalat ng mabilis. Mga kwentong hindi ko kayang itanggi. Mga kwento ng isang lihim na umabot sa buong baryo. Pati si Edison, hindi ko na rin siya matanggap ng buo. Naging malayo siya sa akin. Ang mga gabing puno ng init at kaligayahan na kami lang ang nakakaalam ay tila naging malayo at mahirap gisingin. Siya rin ay naguguluhan at hindi ko siya masisisi. Pati siya, nagiging masakit na ang kanyang presensya. Ang bawat sulyap niya ay puno ng tanong. At ang mga sandali namin ni Edison na dati ay puno ng kasiyahan at init, ngayon ay naging mga anino na mahirap ilabas. Hindi ko na kayang lumapit pa sa kanya. Pati siya ay natatakot na sa mga posibleng mangyari. Alam ko at ramdam ko na ang mga gabing iyon ay naging malupit na mga alaala. Ang mga sandaling puno ng kagalakan ay naging mabigat. Noong mga gabi na ang lahat ay tila maayos, ang katawan namin ni Edison ay nagsasama sa isang pangarap ng kaligayahan. Ngunit ngayon, ang bawat alaala ay puno ng pagsisisi. Hindi ko alam kung paano ko magagampanan ang lahat ng ito. Si Jake, na siyang mahal ko, ay hindi ko na kayang ayusin. Ang init na nararamdaman ko kay Edison ay naging malabo at mahirap yakapin. Hindi ko na kayang ibalik ang dati. Ang mga halik na dati ay puno ng matinding damdamin ngayon ay nagiging malamig. Ang mga gabing puno ng init ng katawan ngayon ay naging malamig na mga alaala na naguugat ng kalungkutan. Sa bawat pagtahimik namin ni Edison, sa bawat pag-iwas niya sa aking mga mata, naiisip ko kung paano ko nagsimula ang lahat. Hindi ko na kayang pigilan ang sakit sa aking dibdib. Ang mga aksyon ko ay may mabigat na epekto na hindi lang sa buhay ko kundi sa mga taong mahal ko, kay Jake, kay Edison, at pati sa mga tao sa paligid namin. Lahat ng mga lihim ay nahulog na, at ang mga consequences nito ay kasing bigat ng mga kasalanang hindi ko kayang iando. Ngayon, ang init ng mga gabing iyon ay tila nawawala. Ang pagmamahal ko kay Jake ay tila natutulog na. Hindi ko na kayang bawiin ang mga pagkakamali ko. Ang kasiyahan na dulot ni Edison ay naging isang sumpa, isang katanungan.
na hindi ko kayang sagutin. At sa bawat gabing mag-isa ako, naiisip ko lang kung anong klaseng buhay ang naiwan ko sa sarili ko. Nakahiga ako sa kama, nakapikit, ngunit hindi ko kayang iwasan ang mga larawan na patuloy na naglalaro sa isip ko. Ang init ng mga kamay ni Edison ay tila naroroon pa, dumadaloy sa aking balat, ngunit sa bawat sandali, parang ang init na iyon ay nauurong at pabalik-balik ang sakit sa aking puso. Bawat halik, bawat paghaplos ng katawan ay nagiging malabo sa aking isipan, ngunit ramdam ko pa rin ang mga ito, ang pagkakaalam na hindi na ito mangyayari pang muli. Pumapasok sa aking isipan ang tanong, was it worth it? Ang tanong na ito ay hindi ko kayang sagutin ng buo. Noong mga unang sandali ko kay Edison, ramdam ko ang init ng katawan ko, ang mga bagay na matagal ko nang hinahanap. Ang mga oras na magkasama kami ay puno ng kasiyahan. Isang kasiyahan na hindi ko na natagpuan kay Jake. Ngunit ngayon, ang kasiyahan na iyon ay nagiging isang pangarap na hindi na kayang balikan. Ang init na dulot ni Edison ay tila isang apoy na mabilis na naubos, at ang mga alaala ay natutunaw na parang yelo sa ilalim ng araw. Habang nakahiga ako, naiisip ko kung paano ko ginamit si Edison para makalimutan ang lamig ng aking mundo. Si Jake ay malayo at ang mga gabi ng magkasama kami ay nauurong. Nang hanapin ko ang init at pagmamahal sa ibang tao, hindi ko rin akalain na ang init na iyon ay mag-iiwan ng sakit. Sakit na mas mahirap pagdaanan kaysa sa kalungkutan ng pagkakawalay namin ni Jake. Si Edison ay naging isang escape, isang paraan para maramdaman ko na may mga taong nagmamahal sa akin. Ngunit ngayon, iniisip ko kung ang ginawa ko ba ay isang hakbang na magdadala ng kapatawaran o isang pagkakamali na hindi na kayang itama. Ngunit habang nagmumuni-muni, naramdaman ko ang bigat ng aking mga desisyon. Lahat ng mga sandali ng kaligayahan na ibinigay sa akin ni Edison ay parang naglaho na. Saan na napunta ang init ng katawan ko? Ang mga gabing puno ng kasiyahan. Lahat ng iyon ay nawala, at sa halip, ang natira ay ang matinding sakit at pagsisisi. Hindi ko kayang itago ang katotohanan na ang pagmamahal na hinahanap ko ay maaring hindi ko nahanap sa tamang tao. Ngayon, habang mag-isa ako, natutunan kong ang tunay na halaga ng pagmamahal ay hindi nasusukat sa init ng katawan o sa mga sandali ng kaligayahan. Si Jake, na siyang asawa ko, ay hindi ko kayang palitan ng isang gabi ng kasiyahan. Ang mga alaala namin ng magkasama, ang mga halakhak, ang mga simpleng sandali ng pagmamahal, ay mga bagay na hindi ko kayang palitan ng init na dulot ni Edison. Ang pakiramdam ng pagiging buo sa kanya ay naglaho, at ang tanging naiwan ay ang sakit ng mga maling desisyon ko. Sa bawat saglit na mag-isa ako, naiisip ko kung anong mangyayari sa aming relasyon ni Jake. May pagkakataon pa kaya na matutunan niyang magpatawad? May pagkakataon pa kayang maibalik ang pagmamahal na sa akala ko ay nawala na? Sa lahat ng mga sandali ko kay Edison, natutunan ko kung paano ang pakiramdam ng pagiging hinahanap, ng pagiging ninanais. Ngunit ngayon, ang lahat ng iyon ay nagiging isang alaala na wala ng silbi. Hindi ko na kayang balikan ang mga magagandang sandali namin ni Edison. Hindi ko kayang gawing mas magaan ang pakiramdam ko sa pag-aalangan at pagsisisi. Lahat ng iyon ay tila isang masakit na tula na hindi ko kayang tapusin. Andyan si Jake, ang asawa ko, at nakatanim sa aking isip ang tanong, may pagkakataon pa kaya kami? Habang tinatanggap ko ang bigat ng mga pagkakamali ko, isang gabi, si Edison ay dumating sa aking pintuan, hindi kagaya ng dati. Ang kanyang mata, na dati ay puno ng sigla at init, ay ngayon naglalaman ng alinlangan at isang hindi maipaliwanag na kabigatan. Hindi ko alam kung anong iniisip niya,
Pero alam kong may sasabihin siya. At alam ko rin, hindi ito magiging magaan. May sasabihin ako sa'yo. Sabi niya. Ang boses niya ay mabigat, parang may kasamang takot. Naglakad ako patungo sa kanya. Naramdaman ko ang mga hakbang ko na puno ng kaba. Hindi ko alam kung bakit, pero may naramdaman akong isang uri ng takot. Hindi ko maintindihan. Ano yon? Tanong ko. Ang puso ko ay parang sumisipa sa dibdib ko. Si Edison ay huminga ng malalim. At sa mga sandaling iyon, akala ko magbabalik siya sa mga naunang gabi. Ang mga gabing puno ng init at pagnanasa. Ngunit sa halip, ang kanyang mga susunod na salita ay gumising sa akin sa isang bagong katotohanan na hindi ko kayang tanggapin agad. May iba pa akong karelasyon, sagot niya. Ang mga salitang iyon ay parang isang pangil na dumapo sa aking katawan. Ang aking katawan ay parang tinamaan ng kuryente. Bawat salita ni Edison ay parang isang panghampas ng hangin na walang kaluluwa. Ang sakit na nararamdaman ko ay higit pa sa sakit ng paghihiwalay namin ni Jake. Iniwasan kong umiyak. Pero ang mga mata ko ay tila hindi kayang pigilan ang mga luha. Naghanap ako ng dahilan na magsisisi ako sa ginawa ko, ngunit hindi ko alam kung paano. Hindi ko inisip na mangyayari ito. Akala ko ako lang ang nawawala sa sariling landas. Pinaniwala ko ang sarili ko na ang init na naramdaman ko sa kanya ay tanging siya lang ang may kakayahang magbigay. Ngunit ngayon, ang katotohanan ay tila isang ulap na binabalot ang aking ulo. Si Edison, na noon ay para sa akin ang tangi kong aliw sa gitna ng aking kalungkutan, ay may lihim ding kasamang init na hindi ko kailanman alam. Isang lihim na may kanya-kanyang lalim, isang kasinungalingan na mas malalim pa kaysa sa nararamdaman ko. Hindi ko alam kung paano ko haharapin ang nararamdaman ko. Ang mga gabi ng pagkatalik namin ay parang nagiging malabo. Nawawala ang kanilang halaga. Sa bawat pagpapantasya ko sa kanyang mga katawan, ngayon ay hindi ko na alam kung anong bahagi ng katotohanan ang nararamdaman ko. Ang init na ibinuhos ni Edison sa akin ay nagiging malupit na alaala ng pagtataksil. Alam ko, hindi mo ako kayang patawarin, dagdag ni Edison. Ang kanyang boses ay puno ng pagsisisi. Pero hindi ko kayang itago ito mula sa iyo. Lahat ng mga emosyon ko ay naghalo. Ang galit, ang sakit, ang kalituhan. Akala ko siya ang nagbigay sa akin ng kasagutan sa aking mga pangarap ng pagmamahal. Ngunit ang kasagutan na yon ay isang pandaraya na hindi ko kayang tanggapin. Bawat minuto ng kahapong iyon ay naging magulo, puno ng mga hindi pagkakaintindihan. Sa mga sandaling iyon, ang init na naramdaman ko kay Edison ay nagiging mabigat at puno ng alinlangan. Nagiging mahirap nang itago ang aking mga nararamdaman. Ang mga sandali ng init at ligaya ay naging matamis na alaala. Ngunit ang bawat alaala ay ngayon ay may kabuntot na takot. Takot na hindi ko na kayang alisin. Hindi ko alam kung anong klaseng relasyon ang mayroon kami. Hindi ko alam kung saan magtatapos ang lahat ng ito. Ngunit ang sigurado ako, ang mga sekreto, ang kasinungalingan, at ang mga lihim na pinili naming itago ay nagsimula ng magsanib at magdala sa amin ng mas malalim na kalungkutan. Ngayon, sa harap ni Edison, wala akong alam kung paano kami babangon mula sa mga pagkatalo naming dalawa. Hindi ko alam kung paano ko hinarap ang araw na yon. Lahat ng mga nangyari ay tila isang malaking kaguluhan sa aking utak. Isang magulong-gulo na mahirap gawing malinaw. Nasa harap ko si Jake, ang asawa ko, ang lalaking nagmahal sa akin, ang lalaking matagal kong iniwasan dahil sa aking mga kasalanan. Ang galit sa mata niya ay mas matindi kaysa sa init ng araw. Anong pipiliin mo? Tanong ni Jake.
Ang tinig niya ay puno ng sakit. Ako, o siya, tinutok niya ang mga mata niya sa akin. At sa bawat titig na iyon, ramdam ko ang bigat ng kanyang mga tanong. Hindi ko kayang sagutin agad, kasi ang bawat sagot ko ay may kasamang sakit. Sakit na ibinato ko sa kanya. Ang mga tanong niya ay parang mga patalim, isang hakbang at madudurog na ang puso ko. Si Edison, ang lalaking nagbigay sa akin ng init at pagnanasa na matagal ko nang hinahanap. Ang bawat sandali ko sa kanya ay punong-puno ng mga lihim, ngunit hindi ko kayang kalimutan ang mga gabing magkasama kami. Ang kanyang mga halik, ang mga paghaplos ng kanyang kamay, lahat ng iyon ay muling bumangon sa isip ko. Ang init na naramdaman ko sa kanya ay parang alon na dumadapo sa aking katawan, at sa bawat alon na iyon, nagiging mahirap magdesisyon. Nasa harap ko si Jake, ang aking asawa, ang lalaking naghintay, ang lalaking may malasakit. Ngunit sa kabila ng lahat ng pagmamahal na ibinuhos niya sa akin, hindi ko kayang kalimutan si Edison. Ipinagpalit ko ba siya para sa isang pagkakasala na maghahatid lamang sa akin ng pagkatalo? Si Jake, na ngayon ay naghihirap sa mga tanong, ay nakatayo sa harap ko na parang isang sugatang mandirigma. Hindi ko kayang saktan siya ng higit pa. Ngunit si Edison, na nagbigay sa akin ng init, ng kasiyahan na hinahanap ko, ay parang isang apoy na hindi ko kayang patayin. Sa pagitan nila, ang puso ko ay parang isang alon. Isang alon na hindi alam kung saan pupunta. Ang mga labi ko ay nagnanais ng isa pang halik mula kay Edison. Ngunit sa bawat pagnanasa na nararamdaman ko, naiisip ko ang mga consequences. Kung pipiliin ko siya, papatawarin ko ba ang mga pagkakamali ko? Kung pipiliin ko ba siya, magbabago ba ang lahat ng pagmamahal ko kay Jake? Kung pipiliin ko ba siya, magtatagumpay ba ako sa paghahanap ng bagong init? Si Jake, na may mga luha sa mata, ay naghintay sa sagot ko, ngunit wala akong maibigay. Tila ang bawat sagot ko ay magdadala ng mas matinding kalungkutan sa kanila. Habang tinititigan ko si Jake, naramdaman ko ang bigat ng kanyang mga tanong. At habang iniisip ko si Edison, ramdam ko ang init ng katawan ko. Ang tawag ng isang pagnanasa na mahirap tanggalin. Ngunit sa kalagitnaan ng lahat ng emosyon, naramdaman ko ang mga pighati sa dibdib ko. Ang sakit ng pagiging torn sa pagitan ng dalawa. Mahal ko ba si Jake? Oo. Ngunit si Edison, may bahagi ng puso ko na tinitingnan siya bilang isang escape. Isang lugar na pinili ko sa gitna ng aking kalungkutan. Ang tanong ay hindi na kung sino ang mas mahal ko. Ang tanong ay kung saan ako pupunta mula rito. Magpapatuloy ba ako sa pagmamahal kay Jake at tanggapin ang aking pagkakamali? O magpapadala ba ako sa init ng katawan ko at tahakin ang landas ng kasalanan kasama si Edison? Ang hangin sa paligid ay tila naging mabigat at ang tensyon ay nararamdaman ko hanggang sa aking mga kalamnan. Walang kasiguraduhan sa mga desisyon na ito. Lahat ng nararamdaman ko ay parang isang laban na hindi ko kayang mapagtagumpayan. Ang oras na ito ay isang hangganan. Ang simula ng isang... Ang mga gabi ng init at passion na tinangay ko kay Edison ay tila naglaho na parang isang usok na hindi ko kayang hawakan. Wala na siya at sa bawat araw na lumilipas, ramdam ko ang tadhana ng aking mga desisyon. Ang katawan ko, na dati puno ng sigla at kasiyahan, ngayon ay naglalaman ng sakit at pangungulila. Walang natira kundi ang mga alaala ng kanyang mga halik at mga haplos na minsan ay nagbigay saya sa akin. Ngunit ngayon, ang mga iyon ay naging mga anino na nagpapahirap sa akin. Si Jake, na minsang nagniningning sa mata ko bilang aking pag-ibig at asawa, ay ngayon ay malayo. Ang kanyang mga mata, na dati puno ng lambing, ngayon ay puno ng puot at pagkabigo.
Ang pagkatalo ko ay makikita sa bawat pag-iwas niya sa aking mga mata. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, natutunan ko na ang tunay na laban ay hindi lang tungkol sa mga pagkakamali ko. Hindi lang ito tungkol sa aking pagkatalo o pagkabigo. Ang tunay na laban ay kung kaya ko pa bang magbago, kung kaya ko pang magpagaling, kung kaya ko pang ibalik ang lahat ng nawasak. Sa bawat umaga, tinatanong ko ang sarili ko, pwede ba akong magsimula muli? Pwede ko bang muling buuin ang tiwala na matagal kong sinira? Lahat ng mga pagkatalo ko ay sumasalamin sa aking mga aksyon, ngunit sa likod ng lahat ng iyon, may natutunan akong aral. Ang relasyon ko kay Edison, hindi lang pala tungkol sa init at pisikal na paghahanap ng kasiyahan. Ang paghahanap ko pala sa kanya ay hindi lang pangangailangan sa katawan, kundi ang pagnanais ko ng koneksyon, ng pagmamahal, ng yakap na wala sa asawa ko sa mga oras na siya ay malayo. Si Edison ay naging sagot sa isang matagal na tanong. Ngunit hindi ko akalain na siya pala ay isang saglit na kasagutan sa isang matagal na kalungkutan. Habang pinagmumuni-muni ko ang lahat ng ito, napagtanto ko na ang mga pagkakamali ko ay hindi nagsimula kay Edison, kundi sa kakulangan ng koneksyon sa loob ng aking sariling bahay. Kay Jake. Sa mga taon ng pagiging malayo niya dahil sa kanyang trabaho bilang isang seaman, nawalan ako ng lakas ng loob upang magsalita, upang magsabi ng mga hinanakit. Hindi ko siya masisisi sa lahat ng nangyari. At hindi ko rin kayang sisihin ang sarili ko ng buong buo. Ngunit ang tunay na tanong ay, magagawa ko ba ang mga hakbang upang itama ito? Ang mga araw na lumipas ay puno ng mga pagsubok. Nagkaroon kami ng mga tahimik na pag-uusap ni Jake. Mga sandaling hindi ko alam kung ang mga salitang lumalabas sa bibig ko ay makikinig pa ba siya. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, alam ko na hindi madali ang magbago. Hindi madali ang magpatawad. Lalo na kung ang sugat ay malalim. Ang mga salitang nagsimula sa aking kasalanan ay naging mga hakbang ng paghilom. Ngunit bawat hakbang ay puno ng mga luha. Hindi ko na kayang iwasan ang mga pagkakamali ko at hindi ko kayang patagilid na ipagwalang bahala ang mga paghihirap ni Jake. Siya ay aking asawa at may pagkakataon pa kami upang muling magbago, muling magpatuloy. Ang pagkakataon ng pagpapatawad ay mas mabigat kaysa sa kasalanan. At napagtanto ko na ang pagpapatawad ay nagsisimula sa sarili ko. Hindi ko kayang baguhin ang nakaraan, ngunit kayang-kaya ko pang baguhin ang bukas. Sa mga gabi nang magkasama kami, ramdam ko ang pagnanais na muling magtulungan, muling magbukas ng pinto ng aming mga puso. Ang mga masakit na alaala ni Edison ay nagsilbing paalala na hindi ko na kailangang maghanap pa ng iba upang madama ang pagmamahal na hinahanap ko. Nasa harap ko si Jake at may pagkakataon pa kami upang magsimula ng bago. Hindi ko alam kung gaano katagal bago muling magbukas ang tiwala sa aming relasyon. Ngunit natutunan ko na ang isang magandang bagay ay kailangang paghirapan. Kung magtutulungan, kami ni Jake, kung magpapatawad kami sa isa't isa, may pag-asa pa kami na muling magtulungan. Ang mga sugat ay maghihilom, hindi sa isang gabi, ngunit unti-unti. Minsan, tatanungin ko pa rin ang sarili ko kung ano ang magiging buhay ko kung hindi ko nakatagpo si Edison. Ngunit alam ko na ang buhay ko ay hindi na kailanman magiging pareho. At marahil, sa kabila ng lahat ng pagkatalo at kalungkutan, ay may pagkakataon pa akong muling magtulungan, muling magtampo at muling magbigay, hindi ng init. Nasa isang tahimik na gabi ako, nakaupo sa tabi ng bintana, pinagmamasdan ang mga bituin sa langit. Marahil ay ito na ang bagong simula ko, isang bagong kabanata sa buhay ko na puno ng mga tanong at sagot. Ang mga gabing puno ng init at lihim
na minsan ko nang naranasan kay Edison ay hindi na muling babalik. At habang tinatanaw ko ang mga alaalang iyon, hindi ko na nararamdaman ang sakit. Dahan-dahan, natutunan ko na magpatawad. Hindi lang sa kanya, kundi sa sarili ko. Ang mga pagkakataong yon ay naging bahagi ng aking nakaraan. Isang aral na natutunan ko ng masakit. Si Jake ay nariyan pa rin. Hindi na kami ang mag-asawang puno ng sigla at init tulad ng dati. Pero may isang bagay na unti-unti naming binubuo. Ang tiwala. Ang passion na minsang nag-define sa amin ay hindi na nariyan. Ngunit may mga bagay kaming natutunan sa bawat araw na magkasama kami. Hindi na kami nagmamadali. Natutunan naming tanggapin ang bawat sugat na dulot ng mga pagkakamali. At sa bawat sugatang hakbang, kami ay nagsimulang magtulungan. Hindi na kami bumalik sa kung anong kami dati, ngunit hindi na rin kami parehong tao. May mga gabi na pinapakinggan ko ang mga hangin na dumadaan sa aming bahay at iniisip ko kung paano ko napunta dito. Ang mga desisyon ko ay nagtakda ng landas at sa kabila ng lahat ng pagsubok, natutunan ko na hindi palaging passion ang sagot sa lahat ng bagay. Minsan, ang tunay na pagsubok ay hindi sa pagkakaroon ng init at saya, kundi sa pagbuo ng pagkakaunawaan at pagtanggap. Hindi ko na iniiwasan ang mga alalahanin. Pinili kong tanggapin ang lahat ng naging bahagi ng aking buhay. Ang buhay namin ni Jake ngayon ay puno ng tahimik na pagkakasunduan. Hindi na kami tumitingin sa mga nakaraan na may galit o hinagpis. Sa halip, natutunan naming magsimula ulit, isang hakbang ng paunti-unti. Ang mga masalimuot na karanasan ko ay nagbigay sa akin ng lakas na muling buuin ang aming relasyon. Hindi na kami nagmamadali. Hindi kami nagmamadali sa pagpapatawad. Lahat ng bagay ay may panahon. At natutunan ko na ang pinakamahalaga ay ang magpatuloy kahit hindi perpekto. Puno ng kabuntot na katanungan ang puso ko. Nais ko pa bang maghanap ng mga bagay na hindi ko pa nahanap? O natutunan ko na ba ang tunay na halaga ng aking relasyon kay Jake? Marahil ay hindi ko pa alam ang lahat ng sagot, ngunit natutunan ko ng maging tapat sa aking sarili. Ang passion na sinubukan kong hanapin kay Edison ay hindi ko na kailanman gugustuhin muling pagdaanan. Ang pinakamahalaga ngayon ay ang mapanatag ang puso ko at matutong tanggapin ang aking buhay sa kung anong meron ako. Si Jake at ako, bagamat hindi na tulad ng dati, ay natutunan namin na ang tunay na pagmamahal ay hindi lang nasusukat sa init ng katawan o sa mga halik. Natutunan namin ang kahalagahan ng pagtanggap, ng mga tahimik na sandali, ng mga simple at hindi komplikadong pagkilos. Hindi ko alam kung hanggang saan aabot ang aming relasyon. Ngunit sa mga gabing magkasama kami, natutunan ko na hindi na kami pareho sa mga tao kami noon. Ngunit ang pagmamahal namin ay matatag pa rin. Hindi na parang apoy, ngunit tulad ng isang ilaw na dahan-dahang naglalakbay sa dilim. Habang tinatanaw ko ang hinaharap, hindi ko alam kung anong landas ang tatahakin ko, ngunit handa na akong harapin ito. Ang bawat hakbang ay puno ng pag-aalala, pero puno rin ng pag-asa. Natutunan ko na hindi kailangang magmadali sa lahat ng bagay. Ang tunay na pagbabago ay nangyayari ng dahan-dahan, sa bawat hakbang na walang takot. At sa bawat hakbang, ako'y nagiging mas buo, mas matatag, mas handa sa mga darating na pagsubok. Sa pagtatapos ng kwentong ito, nais kong ipaabot na ang bawat desisyon ay may kasamang mga aral. Ang pagmamahal ay hindi laging nasusukat sa init ng katawan, kundi sa mga sandali ng pag-unawa at pagtanggap. Sana ay may natutunan kayo sa kwento ni Vina at magsilbing gabay ito sa inyong sariling buhay. Salamat sa pagsama at hanggang sa muli.